Bakit ako nandito? Hindi ba ako nagtatrabaho ng overtime? Alam mo lang eh. Kinuha mo pa ang dote ng kapatid kong babae. Tama na, kuya. Bitawan mo ako. Pinoprotektahan mo pa ang taong ito. Tignan mo kung anong buhay ang meron kayo ng bata. Ito ang aking murang asawa na si Lin Wan at ang kanyang kapatid na si Lin Qiang. At ang aking anak na si Nuan Nuan. Habang tinitignan ang lahat ng nasa harapan. Parang may tumama sa aking dibdib ng malakas. Kapatid. Babayaran ko ang utang. Babayaran. Ano ang gagamitin mo para bayaran? Sinasabi ko sa'yo, Chen Feng. Wala nang utang ang pamilya namin sa'yo. Yung utang na loob noon, nabayaran na yan sa mga taon na ito, kumain ka at uminom sa bahay namin. Matagal na yang nabayaran. Kung may konsensya ka pa, dapat ay alagaan mo ang kapatid ko. 8. Alam kong nag-aalala ka para kay Warner at sa bata. Mali ako sa bagay na ito. Tanga ako. Kung talagang galit ka, gamitin mo ito. Pamutol dito. Basta't makakapagpagaan ito ng iyong loob. Kung si Chen Feng ay magbubungis-ngis man lang, hindi ka tunay na lalaki. Ayos lang, Chen Feng, kaya mo yan. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka makakakuha ng 5 yuan para kay Warner, babalik ako para ayusin ka. Ding, natukoy na ang pagnanais ng host na mabuhay ay umabot sa critical na antas. Naka-activate ang Treasure Compass System. Nagsasagawa ng scanning sa paligid. Ding, natuklasan na ang desperasyon ng host na survival mode. Na-activate ang Treasure Compass System. Nagsiscan ng paligid. Tapos na ang pag-scan. Na-refresh na ang araw na yaman. Sa likod ng Black Wind Mountain, sa Clef 3. Sa ikalawang bato sa kanluran silangan sa pagitan. Nakatago ang isang pugad ng mga pinakamahusay na jade. Hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Kompas ng paghahanap ng kayamanan. Ito na nga ang nabili ko noong nakaraang buhay ko. Sa isang street vendor. Sumama pa siya sa akin sa paglalakbay. Ang Jianshuking ay talagang pambihirang bagay sa militar. Sa panahong ito, tiyak na ito ay isang bihirang bagay. Kapag dinala ko ito sa bayan, tiyak na magandang presyo ang makukuha ko. Noong mga panahong iyon, biglang umingay ang tiyan ni Chen Feng. Sobrang gutom na siya at umiilaw ang kanyang mga mata. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Huwag nang magreklamo ng mga walang kwentang bagay. Unahin na ang pagkain. Warner. Kumuha ka ng basket at pang-ani. Sumama ka sa bundok. Sa bundok. Bigas. Noong dati, palagi siyang umiiyak sa sakit kapag pinapapunta siya. Ngayon, parang hindi normal ang araw. Wala nang bigas sa bahay. Gusto kong manghiram ng kaunti sa kapitbahay. Huwag masyadong magdaldal. Sige, umalis ka na. Masyadong delikado sa panig ni Chen Feng. Lahat ng nasa paligid ay bato. Walang kahit ano. At saka, sabi nila may mga ahas doon. Sumunod ka lang sa akin. Kuya Feng, ano ba talaga ang hinahanap mo? Bigyan mo ako ng pangalan. Ay. Ito ang makita na berde. Bakit ka nakatunganga dyan? Sige na. Ito, malamang makakabenta ka nito ng maraming pera. Kung swerte ka lang. Ay.
Mukhang hindi kayang alisin ng isang grupo ng mga kabute ang kasalanan ng orihinal na paglikha. Talagang hindi. Umuwi ka muna at magpainit ng tubig. Tama nga. Kapag nagpalit na ng pera, pupunta na naman siya sa iye. Chen Feng, pwede bang mag-iwan ka ng 50 sentimos? Para makagawa si Nuan-Nuan ng bagong damit. Uwi ka na. Hugasan mo ang putik sa kabute, hintayin mo ako bumalik. Anong nangyari? Yung naman ay mang-aapi na naman sa'yo. Wala, kuya. Wala, kuya. Wala, kuya. Kuya, nagkamali ka ng akala. Kakaibang nakahanap si Chen Feng ng maraming dekalidad na jade sa bundok. Pareho lang naman yan. Kumuha ng magagandang bagay para ipagpalit sa pera. Pero siya, huwag kang maging tanga. Hindi mababago ang ugali ng aso. Sistema ng kalakalan. Nakatuklas ng bihirang produkto mula sa bundok, dekalidad na jade, 58 kilo. Tinatayang na halaga ng sistema ay 1 yuan. Magbebenta ba kayo? Hindi magbebenta. Gamit ang 1 yuan, gusto mong kunin ang ganitong dekalibreng sangkap. Akala mo ako ay tanga. Dapat ibenta ito sa mga nakakaalam. Kagawaran ng gobyerno sa bayan. Wang Jianglu. Huminto ka. Ano nang ginagawa ng mga taga-Bukirin dito? Hindi ito lugar na pwede kang pumasok. Umuwi ka na. Dumating ako para maghatid ng mga sangkap sa inyong restaurant. Mga pambihirang delikasi, sariwang-sariwa. Siguradong alam ng chef ninyo ang halaga nito. Restaurant, hahaha. Hahaha. Ikaw pa ang nagdadala ng mga sangkap. Lahat ng supplier namin sa Wangjiang Tower ay regular. Huwag mong subukan magdala ng mga mapanganib na kabute para lokohin kami. Kaya mo bang panagutan kung may masamang mangyari sa pagkain? Hindi ikaw ang nagsasabi kung maganda ang kalidad. Pakawalan nyo ang head chef nyo para makita nyo agad. Huwag kang makialam dito at magpakasira-sira. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka paalis, tatawagin ko ang tao para itaboy ka. Anong ingay ito? Ang ingay sa labas ay nakakaabala sa mga bisita habang kumakain. Ginoong Zhu, sa probinsya ito. May isang lalaki na pilit na pumapasok para magdala ng mga sangkap. Pinapaalis ko siya ngayon. Bata. Sabi mo may mga kabuting bihira ka. Ipakita mo, tingnan ko. Napakaganda. Napakagandang kabute. Nagluluto ako ng 30 taon. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kagandang ligaw na kabute. Bata. Ilang kabute pa ang meron ka? Kukunin ko lahat. Magbigay ka ng presyo. 5-8 onsa. Lahat ay ganitong kalidad. Alam ko may mga patakaran ang restaurant. Hindi ako basta-basta nag-aalok. Pero alam ng guro ang halaga nito. Maliwanag sa kanya. Normal lang, 1 piraso at kalahati ng giant shujing. Ito ay napakahusay. Ibebenta ko ito ng 3 piraso bawat kilo. Guru Zhu, ikaw ay eksperto. Ngayon, sa pagtitipon ng mga opisyal sa bayan. Maraming bisitang mahalaga. Ang pinakakulang ay ganitong natural na mga gubat na delikado. Ang presyo ko dito ay 5 piraso bawat kilo, hindi na sobra. Halaga. 5 piso bawat kilo. Guro, kung sakaling makakuha ako muli ng ganitong uri ng pambihirang kabutihan, maaari ko bang dalhin ito upang ibenta sa inyo? Siyempre, maaari. Kahit gaano karami, tatanggapin ko. Tiyak na makatarungan ang presyo. Kung may dala ka, dumiretso ka na lang dito.
Ay! Kapatid Feng, mukhang nakatama ka. Anong magandang dala mo? Tama lang, gusto ko na ring maglaro. Pupunta ako sa bahay ni Libiuda para maglaro. Ako ang mag-aalaga ngayon. Hehe. Ikaw na. Noong dati, ako ang nagbigay sa iyo ng respeto. Huwag ka nang magpakita ng panggugulo. Sa susunod, itong bato ay babagsak sa ulo mo. Tama nga. Naubos na naman ang pera. Sino ang titingin sa iyo na may mukha ng pag-iyak? Halika, tumulong ka. Ikaw, pumunta ka sa kooperatiba. Siyempre hindi. Yung bulok na kabute may halaga. Pinapalitan ng isang yaman ang manager ng restaurant. Bakit ka nakatungo pa dyan? Gusto mong magutom? Mama, kakain ako ng karne. Nasa bahay ng tiyahin, kumakain ng karne. Kumain ng Pero hindi naman Pasko o anibersaryo para kumain ng karne. Hindi naman ganyan ang pamumuhay. Tatay, ako. Ang dami mong sinasabi. Kung hindi ako kakain, baka pumunta na ako para pakainin ang baboy. Masarap. Masarap ang karne. Sobrang kakaiba niya ngayon. Hindi lang siya nagmura. Nagdala pa ng napakaraming pagkain. Hindi ko akalain. Kumain ka rin. Ayoko ng mataba. Sobrang nakakaumay. Kumain ka na lang. Magdagdag ka ng karne. Kahit anong hangin kayang liparin. Dalhin mo at itapon sa akin. Itago mo na lang ang natirang pera. Bumili ka ng 2 bagong damit para sa bata bukas. At para sa sarili mo rin. 20 yuan. Chen Feng, ikaw. Ang manager ng Wangjiang Tower ay isang. Yung ilang pirasong bulok na kabute. Gusto pa rin niyang ibigay ng 30. Anong magagawa ko? Nahihilo na ako, linisin mo ang mangkok. Matulog ka na. Pupuntahan ni tatay ang bansa para sa inyo. Muling siyang pumunta sa bundok. Ding, ang kayamanan ngayon ay nag-refresh. Impormasyon tungkol sa kayamanan. Sa hilaga ng Black Wind Mountain, sa malalim na kabubatan ng Baboy Ramo. Sa ilalim ng 1,000 taong kulog na kahoy. Nakatago ang 100 taong wild na taisui. Ang taisui ay mas mahal kaysa ginto, isang espiritual na yaman. Kung makuha ko ito, talagang swerte na ako ngayon. Ito na. Hindi mo kayang talunin ito. Ano ang gagawin? Ang kayamanan ay nasa panganib. Ngayon, hindi lang ang taisui. Gusto ko ang baboy na ito. Kukunin ko rin ito.
Ngayon, tuturuan kita kung paano mag-alaga ng baboy. Sa nakaraang buhay, nakipag-ugnayan ako sa mga mamumuhunan na may ngiti ngunit may itinatagong pangit. Mas mahirap iyon kumpara sa iyo na tuwid at tapat. Ngayon na. Sobrang lakas ng na ito. Hindi ito pwedeng ipilit. Nakuha na. Malapit na, mas malapit na. Ngayon na. Amiya Bodha. Kuya Baboy. Hindi ko gustong saktan ka. Ikaw ang hindi makapag-isip ng maayos. Nahanap na. Talagang ito ang kayamanan. Ang bagay na ito ay hindi bababa sa 300 kilo. Hindi ko kayang buhatin ito mag-isa pababa sa bundok. Mukhang kailangan na ng tulong. Lene. Narinig mo na ba? Yung tamad na si Chen Feng. Kahapon, hindi ko alam kung saan kumuha ng maraming kabute. Pumunta sa bayan para magpalit ng pera. Bumili ng karne. Totoo ba yon? Kaya niyang kumita ng pera kahit ganon. Baka nanloloob o nanghuhold up pa. Sino bang nakakaalam? Pero kahapon talaga namang amoy ng karne ang bahay nila. Nanghihinayang ang batang maliit namin, umiiyak pa. Tingnan mo nga yan. Hindi ba si Chen Feng yon? Naglalaho ba ang mata ko? Yan si Chen Feng. Aba, aking ina. Nasa balikat niya ang paa ng baboy. Paa ng wild boar. Talaga namang nagbago na ang tamad na ito. Paano siya makakakuha ng wild boar? Diyos ko. Iyan ay totoong paa ng wild boar. Kailan naging ganito ka nakakatakot ang mga bagay na ito? Chen Feng. Anong kalokohan, saan ka napunta? Ay. Ikaw. Swerte ka. Sa likod na bundok, nakatagpo ng isang hayop na nabangga at namatay sa kawayan. Nakuha ko pa ang isang pakinabang. Nababahala ako sa iyo, hindi ka ba nasaktan? Walang anuman, kumuha lang ng pagkakataon. Anong uri ng sugat ang maaring makuha? Bro Feng. Bro Feng. Ibebenta mo ba itong karne?
Hindi ibebenta. Tignan mo, sabi ko na hindi siya maaring magbigay. Itong si Chen Feng ay pa rin ang selfish na tao. Kung may maganda, siguradong siya ang nag-ingat. Kakalabas lang ng bata. Kailangan magpahinga ang mga matatanda. Huwag mong bayaran, kunin mo lang. Ay, hindi ko pwedeng kunin yan. Masyadong mahal. Kung gusto mong kunin, kunin mo lang. Isang malaking lalaki na nagdududa. Kamakailan lang, nagkasakit din ang anak ko. Alam ko ang pakiramdam ng isang ama. Bumalik ka na at magluto ng sabaw para sa asawa mo. Ah, si Chen Feng talaga ay nagbago na. Papa, ikaw, talaga bang pumunta kang manghuli ng baboy ramo? Anak, maliit lang ang bahay, anong ginagawa mo dyan? Halika dito, tumulong ka. Magpainit ng tubig para mag-ahit. Yung nakatuon na mukha, yung mabilis na galaw. Hindi na siya yung dating inutil na yon. Si Chen Feng ba yun na kilala ko pa rin? Ang galing-galing ni Mama at Papa. Natural, Lilan. Hawakan mo. Ah, ito ay para sa ating tatay at nanay. Ihatid mo ito. Sabihin mo sa kanila na pumunta sila mamayang gabi para kumain. Maghatid ng karne sa pamilya ng babae. Dati, ito ay isang bagay na hindi ko kayang isipin sa aking mga pangarap. Noon, nakakakuha siya ng masarap na pagkain. Huwag nang sabihin sa biyanan. Kahit kami ng mga bata, huwag nang umasa. Siyempre, mayroon pa nito. Ipadala ito kay kuya. Sabihin mong nalasing ako kahapon. At humingi ng tawad sa kanya. Siya. Hindi ko akalain na kusa siyang makikipag-ayos sa kuya. Sige na, mabilis ka, ang karne ay matagal na at hindi na sariwa. Nakuha ito ng tiyahin sa bundok. Hindi kayang ubusin ng isang tao. Sama-sama tayong tikman. Ay naku, paano ito gamitin? Dapat mabilis kang pumasok at umupo. Kuya Lee, nakuha ito sa bundok. Hindi kayang ubusin mag-isa. Ibigay mo sa asawa at mga bata para tikman nila. Ang galing mo talaga. Salamat ha. Kagawad. Hindi sapat ang isang piraso ng wild meat bilang paggalang. Kumusta? Magandang bata, buong latawa na yon. Muli akong nabigla sa ginawa ni Chen Feng. Hindi na ito basta pagbabago. Parang magiging Diyos na siya. Yung dati, si Chen Feng na makasarili at walang pakialam. Ngayon ay siya na ang pinakamagandang tao sa buong nayon. Dati, si Chen Feng ay tamad at walang silbi. Ngayon, siya na ay may kakayahan. May puso at katapatan. Nandito na. Dad. Sabi ni Wan na nakuha mo ang baboy ramo. Swerte lang, nakuha ko. Lenwe. Chen Feng naisip mo kami ngayong araw na ito, mga matanda na kami. Magandang bata ka. Ito ang mga bagong itlog na kamakailan lang namin nakuha at ilang piraso ng tela. Para kay Wanner at sa mga bata na makapagdamit ng bagong damit. Salamat, inay. Chen Feng. Lahat ng nangyari noon ay tapos na. Sa hinaharap magpakasaya kay Wanner. Ikaw pa rin ang dapat umasa sa pamilya na ito. Daddy, mag-alala ka. Mula ngayon,
Hindi ko nahahayaang makaranas si Wan-er at ang mga bata ng kahit anong sama ng loob. Daddy. Ngayon, kumain ako ng maraming karne. Matulog ka na. Yung pakiramdam na may pamilya na umaasa at humahanga sa'yo, ay hindi ko pa naranasan sa nakaraang buhay ko. Chen Feng. Lanan. Ikaw. Ano ba talaga? Alam kong gusto niyang tanungin ang tungkol sa mga nangyari noon. Gusto niyang malaman kung bakit nagbago ang aking ugali. Dati, ako ang salarin. Hindi ako tao. Hinugot ang pambili ng buhay ni Warm mula sa balde. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Kung hindi ko maprotektahan ang sarili kong asawa at anak, anong klaseng lalaki pa ako? Nangangako ako na mula ngayon, magiging mas mabuti ako. Papakainin ko kayo ng maayos. Ang luha hindi lang dahil sa kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Matagal nang nakabaon na sama ng loob, sa wakas ay nailabas na. May saya sa puso na hindi maitatago. Kuya, anong ginagawa mo? Basta't wala namang ginagawa, ayos lang. Yung pang-ani mo, napakabangad. Pinakintab ko na. Ang kuya mo, matigas ang dila pero malambot ang puso. Nagpapanggap na matigas pero ayaw magpatalo. Isang pagkain ng karne kagabi ang nakaantig sa kanya. Tahimik na tumulong. Salamat, kuya. Kuya, bakit ang aga mo namang dumating? Nandito ako para tingnan kung paano mo naayos ang baboy. Parehong hindi tapat ang magkapatid na ito. Naghahanap ng dahilan para itago ang tunay na layunin. Talagang nakakatawa. Tama ang dating mo, kuya. May kailangan akong tulong mo, anong kailangan? Yung baboy sa likod bundok. Isang paalang ang nagawa kong dalhin pabalik. Yung natitira nandoon pa sa bundok. Iyan ay ilang daang kilo ng karne. Sayang kung masisira. Sumama ka sa akin sa bundok. Ibabalik natin ito. Pagdating ng panahon, hatiin natin. Ligtas ba yung lugar na yon? May iba pa bang mga baboy ramo doon? Mag-alala ka, nilakad ko na kahapon. Sobrang ligtas. At saka, nandito ka naman, bro. Magkakapit-bisig tayo bilang magpinsan. Natatakot ka pa sa kanya. CJ. Dahil sa sinabi mo yan, sasamahan ka ni Sang Jae sa biyahe na ito. Paano mo ba nakuhang makuha ang malaking baboy ramo na ito? Parang bulag na bulag yung guy. Diretso siyang tumalon sa matutulis na kawayan. Talaga namang swerte mo, parang may usok sa iyong ninuno. Aking mahal. Mukhang may 300 pounds ito, ah. Tama lang. Huwag nang tumingin, kumilos na. Mainit, huwag hayaang magkalangaw ang karne. Sino yan? Lumabas ka. Hehe. Yo. Hindi ba si Kuya Kiang at Kuya Feng? Kumikita ng malaki. Payat na unggoy. Anong ginagawa niyo dito? Sabi ng 3 naming magkakaibigan, mayaman daw sa likod na bundok. Kaya pumasok kami para maglibot. Hindi namin akalain na totoong makikita namin ito. Ang laki ng baboy na ito. Mukhang hindi niyo kayang ubusin, mga kuya. Mas mabuti pang ibahagi sa mga kapatid. Ibahagi mo sa akin o baka gusto mo ng sampal. Bilisan mo na Yi. Huwag kang maging sagabal dito. Wenji. Dati, hindi ka nga makapatay ng manok. Talagang ikaw ang pumatay nitong malaki at mabangis na baboy. Hi! Hindi kaya na pumasok siya sa bitag ni Wang ang mga ngaso. Dahil nakuha niya ang huli ng iba nang hindi niya sinasabi. Sigurado akong peke ito. Yung maliit niyang mukha, kahit hangin lang ang sumilip, para na siyang nanloloko. Sa tingin mo, hindi ako ang pumatay nitong baboy. Eh ano pa nga?
Isang piraso ng buto ang tumama sa puno. Anong lakas ito, hindi ito kayang taglayin ng tao. Kung tumama ito sa ulo, tiyak na may mamamatay. Ngayon, iniisip mo pa rin na hindi ako ang pumatay sa baboy na ito. Ah, Brother Feng. Lahat ng ito ay hindi pagkakaintindihan. Ako ang pinakamadaling kausap. Dahil ito ay hindi pagkakaintindihan. Masaya na at napag-usapan na natin. Pero hindi ako masyadong magaling sa alaala. Para maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap, kailangan mo bang mag-iwan sa akin ng kahit ano? Para tumibay ang aking alaala. Si Kuya Feng ay nagbigay sa'yo. Malaki ang pasensya mo. Huwag kang makipag-ugnayan sa amin ng masama. Ha? Huwag na sanang makita pa kayong muli na umaakyat sa bundok na ito. Kailan ka naging ganito kalakas? Natural lang, ipinanganak na ganito. Siguro dati hindi ka busog, walang lakas. Ngayon na busog ka na, bumalik na ang lakas mo. Hindi lang magaling manghuli ang bayaw na ito. Matalino pa ang ulo. Madaling ayusin ang problema. At kumita pa. Talagang mas malakas ito kaysa sa sarili kong umaasa lang sa kamao. Sige na, huwag kang magpakatanga. Agad na ilagay ang karne at bumaba. Mabango ang lugar na ito ng dugo. Huwag nang magdala ng iba pang mga tao. Oh, sige. Oh, ayos lang. Chen Feng, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Ano pang plano? Mabuting mamuhay. Palakihin si Nuan-Nuan. Sustentuhan siyang mag-aral. Mabuti ang mag-aral, mabuti ang mag-aral. Hindi katulad ko, hindi marunong bumasa. Magsasaka lang tayo sa lupa. Kung talagang makakapagtagumpay ka para kay Nuan-Nuan. Sa hinaharap, handa akong magtrabaho para sa'yo. Sinasabi ko ito bilang kapatid, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, iisa na ang ating pamilya. Sama-sama sa mga biyaya. Sama-sama sa mga pagsubok. Noon, mali ang kuya. Lahat yan ay tapos na. Diyos ko. Dinala nila ang buong baboy. Ilan kaya yang karne? 300 kilo. 400 kilo, mukhang yayaman kayo. Hahaha. Sa wakas, may matibay na haligi na ang pamilyang ito. Itong ilang piraso ni Warner, kainin natin ng mag-isa. Yung likod na hita, ipadala natin sa mga magulang. Mga kababayan. Ang natitirang karne ay mas mababa sa presyo sa bayan ng 20%. Pumili na kayo kung ano gusto ninyo. Ay, mas mura ito kaysa sa kooperatiba. Tunay na matulungin ang batang lalaki ng pamilya Chen. Noon, hindi ako makalabas ng nakataas ang ulo. Ngayon, siya ay iginagalang. Lahat ng pagbabago. Lahat ay dahil kay Chen Feng. Anong ginagawa mo? Pagod na pagod ka nitong mga araw na ito. Magpa-food soak ka para magpahinga. Chen Feng, salamat sa'yo. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng isang tahanan. Gago, magpamilya na tayo talaga. Wow, ang daming kanin. Talagang umuunlad na si Chen Feng ngayon. Lalong sumasaya ang buhay niya. Ang baboy ramo ay pansamantalang nakakatulong sa kabuhayan. Para tuluyang makaalis sa kahirapan, kailangan pa rin ang kayamanan sa kuweba. Isang daang taong taisui. Napakahalaga. Madaling makapagsimula ng gulo sa baryo. Hindi pamilyar sa bayan. Madaling maloko. Kailangan ng mapagkakatiwala ang malaking nagbebenta. Siyempre, kailangan ng isang nagbebenta na may kaalaman at kakayahan. At mapagkakatiwalaan. Hindi ang mga tindahan ng gamot at mga pampublikong restoran sa bayan.
May gamot na hari si Zhang Wanyan. Noong 88, naglalakad pa siya sa mga kalye para mangolekta ng mga produkto mula sa bundok. Nasa simula pa lang siya. Siya ang pinakaangkop. Siya na nga. Ngunit siya ay abala sa paglalakad buong araw. Saan ako makakahanap ng tao? Ding, natukoy ang host. Mahiwagang misyon. Layunin, Zhang Wanyan. Kasalukuyang lokasyon, pagsasawaan ng Kingpin County, Wilong Town, dulo ng lumang kalye. Sa ilalim ng 100 taong gulang na punong balete, sto ng tsaan ng puwer. Paalaala, aalis ang target makalipas ang 3 oras. Ay, meron pa palang ganitong paraan. Treasure Hunting Compass. Kahit makahanap pa ng tao. 7 o 8 milya ng bundok mula sa Wilong Town. Kailangan makarating bago mag-alas 12. Chen Feng, ano ito? 1 Kailangan kong pumunta sa bayan. Pakisuyong alagaan mo ang bahay. Babalik ako agad. Siguradong makakabalik ako bago maggabi. Magmaneho ng dahan-dahan sa daan. Mag-inat ka. Huwag mag-alala. Ang 78 milya ng bundok ay tila hindi maaabot ng iba. Ngunit sa nakaraang buhay, madalas akong nagde-deliver. Normal na ang magbisikleta ng daan-daang kilometro sa isang araw. Hindi ito gaanong layo. Kumita ng pera. Siya si Zhang Wanyan. Sa hinaharap, magiging pinakamalaking negosyante. Kahit na sa kasalukuyan ay nalugmok. Ngunit ang kanyang karisma ay hindi nagbago. Boss, uminom ka ng tsaa. Mukhang malayo ang nilakbay ng batang kapatid. Uminom ka ng tsaa at magpahinga. Salamat, boss. Boss, binili mo na ba ito? Basta't maganda ang kalidad, okay lang ang presyo. Madali lang makipag-ayos sa presyo. Halos kalahati ng buhay ko ay nakalagi sa merkado ng gamot. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng mataas na kalidad na lingzi. Kaibigan, pwede ko bang masilip ito ng maigi? Siyempre. Ay nako, ano ito? Mga karne sa bundok. Naging espiritu na. Isang daang taon na hindi tama. Ang ganitong kalidad at sukat ay tiyak na higit sa 300 taon na. Nagsadya para mangolekta ng karaniwang gamot. Ngunit nakatagpo ng kayamanan. Talagang swerte na dumating. Kapatid, anong presyo ang balak mong ilabas para dito? Hindi dapat masyadong marunong para hindi magduda ang iba. At hindi rin dapat masyadong walang kaalaman para hindi maloko sa presyo. Boss, hindi ko rin alam kung ano ang tawag dito. Sabi ng mga matatanda sa baryo, tawag nila dito ay karne ng espiritu. Mahalaga ito, pero hindi ko nahihingin ang masyadong mataas na halaga. Ano sa tingin niyo? 500. 5,000 hehe. 50 piso. Ang pinakamahusay na taosay ay ibinebenta sa halagang 50. Hindi lang siya marunong tumingin ng halaga. O sinasadya niyang subukan. Tingnan mo ang hitsura niya, parang nag-aalangan. Para sa kanya, malaking halaga na ang 50. Tinatasa ko ang kanyang pagkatao. Pagkukunwari sa maliit na kita. Kung 50 lang ang ibibigay, agad akong aalis. Labanan ang tukso. Para sa pangmatagalang pagkakaibigan. Walang magawa. Kuya, ikaw ba ay sinusubok ang aking pagkatao, si Zhang? Yung 50 yuan ay isang insulto sa mahalagang bagay na ito. Para mo rin akong nilalait, Zhang Wanli. Tinanggap ko na ang bagay. Ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. 1,000. 100,000. 100,000. Zhang. Boss Zhang, kayo po. Hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Panahon na ang mga mayaman ay nakakapagpahayag sa dyaryo. 100,000 ay sapat na para makaalpas sa kahirapan. Isang hakbang patungo sa buhay mayaman. Ako si Zhang Wanyan, negosyante, hindi ako nandaraya. Ang halamang ito ay isang kayamanan na walang halaga. Sa 100,000, talagang nakakuha ako ng magandang deal.
Ito lamang ang perang maaari kong gamitin sa ngayon. May dalawang pagpipilian ako sa'yo. Kunin mo agad ang 100,000 cash. O kaya 50,000 cash. Ang natitirang 50,000 ay ipapalit sa bahagi. Sa aking kumpanya ng mga gamot. Bawat taon, makakatanggap ka ng 0% ng kita ng kumpanya. Sa pagbili ng bahagi sa kumpanya ni Zhang Wanyan. Ibig sabihin, hawak mo na ang mga oportunidad sa hinaharap. Isang bahagi ng dibidendo. Sa hinaharap, hindi matutukoy ang halaga. Gusto ko ang parehong benepisyo. Ako. Hindi ko rin alam kung ano ang pagpasok sa bahagi o hindi. Gusto ko lang itanong kung pumasok ako sa bahagi. Kung sakaling makahanap ako ng mga bihirang bagay sa hinaharap. Tatanggapin mo pa ba? Maaari bang itaas pa ang presyo ng kaunti? Hahaha. Ikaw, maliit na tuso. Ayos lang, gusto ko ang ugali mo. Sang-ayon ako sa'yo. Basta't maging shareholder kita. Sa hinaharap, ikaw na ang pinakamagandang supplier ko, Zhang Wanlian. Ginoo, pakiusap, maging saksi ka. Ito ay 50,000 na cash. Ilagay mo ng maayos ang natitirang 50,000. Ay convert ito sa iyong orihinal na bahagi sa kumpanya ko. Tapos na ang lahat ng mga proseso. Ngunit hindi ko pa alam ang pangalan ng batang kapatid. Siyempre, hindi pa alam ng batang kapatid ang pangalan mo. Mula sa nayon ng Chen Feng Lanni. Ayos, Chen Feng. Simula ngayon. Ikaw na ang kapatid ko, si Zhang Wanyan. Sa wakas, nakakuha ako ng malaking pera. Kailangan kong ayusin ang lahat para sa misis at mga anak. Kailangan kong bayaran ang lahat ng utang ko sa kanila. Ang tatlong pag-ikot at isang tunog ay ang pinakamahalagang handog ng mga babae sa panahong ito. Ibibigay ko ang pinakamahusay sa lahat para kay Lin Wanner. Ilang araw pa lang ito. Yung dating kinamumuhian na inutil. Ngayon, bumili pa ng sasakyan at makinang panahi. Hindi kaya nakakuha siya ng kayamanan sa bundok. Baka talaga namang bumaba ang Diyos ng bundok para tulungan siya. Gusto mo ba? Hindi ko akalain na makakamtan ko ang mga ito sa buhay ko. Siguradong ako ang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Bakit ka nakatayo lang dyan? Subukan mo. Natakot kasi akong masira ito. Noong una, gamit ko lang ang lumang manual. Yung gamit ang paa, nakita ko lang sa tinda ng pananahi sa bayan. Hindi ito masisira. Ako, natutunan ko na. Kung natutunan mo na, ayos na. Huwag lang magtahi ng mga patch na damit. Subukan mong gumawa ng mga ganitong estilo. Kapag natapos mo, dalhin mo sa bayan para ibenta. Mas malaki pa ang kita kaysa sa pagtatanim ng 1 taon. Magbenta ng mga damit. Bakit hindi ka magbenta? Ang galing-galing ng kamay mo. Hindi ka dapat mawala sa maliit na nayon na ito. Wanner, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kaya mo rin kumita. At magkaroon ng sarili mong negosyo. Ang salitang negosyo ay napakalayo sa akin. Pero sa tingin sa kanyang mga mata, parang talagang maaari kong subukan. Hahaha. Ay naku, Fengje. Umalis ka para maglakad-lakad, ha? Para makalanghap ng hangin. Ang pakiramdam na respetuhin ka talaga ang ganda. Kasabay nito, kailangan ko ring mag-imbestiga sa merkado.
Sunggaban ang mga oportunidad sa panahong ito. Sa tulong ng mga yaman sa bundok at ng mga koneksyon ni Boss Zhang, palakihin pa ang negosyo. Lin Waner, lumabas ka dito. Kayo ay kumikilos ng walang pahintulot. Hindi sumusunod sa mga patakaran ng baryo. Napakapangit ng epekto. Kailangan na yung magbigay ng paliwanag sa lahat. Tigilan mo. Uy. Nandito na ang tunay na tao. Chen Feng, dumating ka sa tamang oras. Napakalala ng epekto ng pamilya mo. Ayon sa mga patakaran ng ngayon, lahat ng bagay ay kukunin. Kailangan mo pang magbayad ng 50 yuan. Babayaran mo ang 50 yuan, Zhao Tiezu. Mas matindi pa ang kapangyarihan mo bilang anak ng punong ngayon. Kaysa sa mga county chief. Huwag nang mag-aksaya ng oras, magbayad ka na. O kaya dadalhin ko itong sewing machine mo sa barangay hall. Kanina, nakita ni Tio na sariwang isda sa bayan. Dala ko para sa inyo at sa tatay ko, Panginom. Tikman ninyo. Ito. Paano naman ako mahihiya? Walang dahilan para ikahiya, sabihin mo lang. Si Kuya Tizu ay bata pa at mainitin ang ulo. Naiintindihan ko. Ngunit 2 araw na ang nakalipas. Nakausap ko si Director Wang ng Food Bureau sa bayan. Parang nabanggit niya. Ang tungkol sa mga record ng relief grain ng ating nayon noong nakaraang taon. Hindi ko masyadong naintindihan. Ikaw ay mayaman sa karanasan. Balik ka dito at sabihin mo sa akin ng maayos. Tungkol sa tala ng mga ayuda. Paano malalaman ng isang batang walang muwang tulad niya? Gago ka talaga. Walang galang. Ang pamilya ni Chen Feng ay kumikita sa kanilang sariling kakayahan. Bakit naging sabuatan o panlilin lang? Ngayon, maluwag na ang mga patakaran. Hikayatin ang lahat na magsikap at yumaman. Wala kang alam. Tatay. Ano nung sinasabi mo? Haha, natural na nagkahiwa-hiwalay na lahat. Nahiwalay na lahat, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Si Chen Feng at ang kanyang pamilya na nagsisikap at yumaman ay isang huwaran sa aming baryo. Kung sino man ang mga ngahas na maghanap ng gulo sa kanilang pamilya sa hinaharap. Yun ang pakipag-away sa akin, si Zhao Laozi. Hindi lang magaling manghuli si Chen Feng, matalino pa. Kahit ang punong barangay ay kailangang magpahuli sa kanya. Sino ba talaga siya? Mula ngayon, wala nang makakapangahas na manakit sa amin ng anak ko. Mga babae, tingnan nyo. Ang ganda ng estilo ng suot niyang damit. Mas maganda kaysa sa kooperatiba. Totoo bang galing ito sa tunay na material? Ang haplos ay sobrang komportable. Paano po ibebenta ang suot ninyong bestida, nyong may-ari? Iri ang 50 piso, di ba? 4 na piso at kalahati. Halos kalahati lang ng presyo sa kooperatiba. Ang mura naman. Gusto ko ng isa. Gusto ko rin ang may-ari ng tindahan. May iba pa bang kulay? Mas mataas pa sa 6 na po ang halaga, mas malaki pa sa kinikita ko sa isang taon na pagtatanim dati.
Kumikita na ako. Lanan. Kumikita ka na. Sige, asawa, dadalhin kita sa isang kainan para magdiwang. Ang mga disenyo ni Warner na may waistline. Tiyak na magugustuhan ng mga manggagawa sa lungsod. Feng Jie. Magmamadali akong gumawa ng ilan pa. Bilang karagdagan sa mga damit, kailangan ko ring pumunta sa bayan para hanapin si Boss Zhang, para makahanap ng ibang mga channel. Sa pamamagitan ng mga uso na lampas sa panahon, si Warner ay mabilis na nakilala sa bayan sa paggawa ng damit. Tuwing araw ng pamilihan, laging punong-puno ng tao ang kanyang pwesto. Ang buhay sa kanilang tahanan ay unti-unting umuunlad. Si Chen Feng ay bumabalik-balik sa bayan at lungsod. Natahimik na kumukuha ng mga mapagkukunan, at dahan-dahang nagtatayo ng sariling network ng supply ng mga produkto mula sa bundok, na may matatag na pakikipagtulungan kay Zhang Wanyan. Si Chen Feng ay regular na kumukuha ng mga bihirang halamang gamot at kabuti mula sa sistema, at nakikipagkalakalan kay Zhang Wanyan, na tahimik, at mabilis na nag-ipon ng kayamanan, na may mababang profile, at unti-unting nag-ipon. Sa tingin ng mga tao sa nayon, okay lang na kumita ako sa pamamagitan ng aking asawa, at namumuhay ng matiwasay, kasama ang asawa at mga anak. Napakagandang buhay na ito, nakatuklas ng espesyal na alon ng enerhiya. Nag-refresh ng bihirang mineral na kayamanan. Impormasyon tungkol sa kayamanan. Sa itaas ng ilog itim na dragon sa seksyon ng Sanlipu, sa ilalim ng putik ng ilog, nakatagong isang mahigit 15 metro, na may diameter na humigit kumulang 1 metro na napakagandang itim na kahoy. Gintong kahoy. Tinatawag na kayamanan ng mga emperador. Ito ay parang solidong gintong bar na nakabaon sa ilalim ng ilog. Talagang malaki ang kita sa pagkakataong ito. 10 kilometro ng ilog sa Hehe. Malawak ang daluyan ng tubig, mabilis ang agos, at makapal ang putik. Sa sarili ko, hindi ko kayang hukayin ang higanteng kahoy. Ito ay malaking proyekto. Kailangan magbuo ng isang maasahang koponan. Kailangan humanap ng isang taong lubos na mapagkakatiwalaan. Si kuya sa asawa ang pinakaangkop. Halika, Feng Jie. Magkasama tayo, pare. Ang saya. Dali, paalisin si Dad dito. Gabi na, umuwi na at matulog. Kapatid, may sasabihin ako sa'yo. Kamakailan lang, may nahanap akong magandang bagay sa ilog. Isang tao lang, hindi ko kayang dalhin. Gusto kong makahanap ng ilang mapagkakatiwalaang tao para kumita tayo. Kumita tayo, kapatid. Sabihin mo, anong plano mo? Kahit sa matinding panganib, handa akong sumama sa'yo. Kapatid, nandito lang ako para sa'yo. Walang kailangan sa bundok ng mga espada at dagat ng apoy. Kailangan ko ng ilang kapatid na maaasahan, masipag at tahimik. Kailangang manatiling lihim ang bagay na ito. Alam ko na hindi mapagkakatiwalaan ang mga tsismoso sa nayon. Sa tingin ko si Wang Danyu ay isang tapat at simpleng tao. Noong nakaraang beses, ibinigay mo sa kanya ang karne. Nagsalita siya tungkol dito ng ilang araw. At si Limukang, talagang nag-aalala ang tao tungkol sa pera para sa pag-aaral ng anak. Sige, sila na lang dalawa. Bukas, subukan mong alamin ang kanilang saloobin. Tandaan, huwag sabihin kung ano ang tiyak na gagawin. Sabihin mo lang na may malaking pera sa pag-akyat sa bundok. Isang araw, ganitong halaga. 20 piso isang araw. Huwag sabihin na umakyat sa bundok. Kailangan talagang pagtrabahuhan ito. Ayos na ang usapan, Kuya Qiang. You. Bro, yung kayamanan na sinasabi mo ay nandyan sa ilog na ito. Sobrang agos ng tubig, tama ba? Nandyan lang sa ilalim. Tandaan, kailangan matapos bago magsikat ang araw. Tanggalin ang lahat ng bakas. Magpapalit-palitan sa paglangoy. Nagsisave ng lakas sa paggalaw. Patuloy na umaangat ang mga bula. Napakahirap ng proseso. Lumipas na ang 2-3 gabi. 9 na tao araw-araw ay pagod na parang patay na aso. Nakatumba sa baybayin. Punong-puno ng putik ang katawan. Natutulog ang labi niya at nagiging kulay lila. Tinitingnan ni Lin Qiang ang ilog na walang anumang progreso. Ang kanyang mata ay mula sa unang pag-asa. Unti-unting naging pagdududa at pag-aalinlangan. Zai Yang. Hindi magkakamali ang sistema sa pagtukoy.
Nasa rito talaga siya. Magtiis pa tayo ng isang gabi. Kung hindi pa rin natin matuklasan ngayong gabi, uwi na tayo. May nakikita. May nasa ilalim. Dali, tumulong na kayo lahat, dali. Ano ito, kahoy? Huwag nang alamin kung ano, maghukay na. Hukayin mo ng buo. Yaman na tayo. Ano bang kahoy ito? Parang dragon ito. Ang laki nito. Paano natin ito mailalabas? Kahit tayong apat, hindi natin kayang itulak. Matagal ko nang naisip ito. Kailangan natin ng winch at e-wood. Gamitin ang pang-angat para sa tubig. Laban tayo. Nanay, nandyan si tatay. Kumain ka muna, Fenje. Nagawa na ang mga bagay, kapatid. Ano ang susunod nating gagawin? Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Simula. Kapatid, pakiusap, tumakbo ka sa bayan. Ibigay mo ang liham ng personal kay Zhang Wanshan. Huwag kang mag-alala, tiyak na matatapos ko ang misyon. Dito na. Ginoong Zhang, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Nasa loob ang mga bagay. Sining na walang kapantay. Talagang kahanga-hanga ang gawa ng Diyos. Kapatid na Chen Feng, muling nagbigay ka sa akin ng isang napakalaking sorpresa. Gusto ko itong material na ito. Magbibigay ako ng presyo sa'yo. 30,000 yuan. Napasa ang kasunduan. Buksan ang kahon. Sila ay buong buhay na nakatanim sa bundok. Hindi pa nila nakita ang ganitong kalaking halaga ng pera. Ginoo Zhang, sobra kang magpakabait. Di naman talaga ako magagalit. Ang kahoy na ito ay sulit sa presyong ito. At mas malaki pa ang magiging halaga nito sa hinaharap. Kapatid na Chen Feng, naisip mo na bang lumabas sa bundok na ito? Siyempre gusto ko. Kaya tulungan mo ako. Kailangan ng kumpanya ko ng isang tao na katulad mo na may pananaw, at may tapang, at may kaalaman sa mga produktong bundok. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Vice Presidente. At bibigyan kita ng 5% na bahagi. Tulungan mo ako. Magkaisa ang mga kapatid namin. Para gawing pinakamalaking supplier ng mga gamot at yaman sa buong bansa. Ito ay isang napakagandang pagkakataon na magbabago sa aking kapalaran. Ito ay isang trampolin na pinapangarap ng maraming tao. Salamat sa iyong kabutihan, Kuya Zhang. Ngunit ayaw kong umalis dito. Bakit ko iwanan ang mataas na posisyon sa lungsod? Nananatili sa desyertong na yon. Para sa mga estranghero, marahil ito ay masyadong kakaiba. Bakit? Dahil dito ang aking mga ugat. At sa bundok na ito ay may mga kayamanan na hindi mabilang. Naghihintay na matuklasan namin. Ayaw kong mag-isa sa yaman.
Gusto kong kasama ang aking mga kapatid. Dalhin ang buong nayon ng putik natin. At ipagpatuloy ang magandang buhay. Sama-sama tayong ipagpatuloy ang magandang buhay. Kapatid, hindi ako nagkamali sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, anumang produkto mula sa nayon ng putik ay tatanggapin lahat ng Wonington. Kahit gaano karami, tatanggapin lahat. Sa ngalan ng kumpanya, muna akong magbibigay ng donasyon na 50,000 piso para sa pagpapaayos ng daan sa baryo. Kapag maayos na ang daan, saka palang magiging maayos ang kabuhayan. Ang kabuang halaga ng uling na nabenta ay 300,000. Yung 150,000 ay para sa inyo tatlong magkakapatid. Kuya Feng, talagang binigay ito sa atin. Yung 50,000 piso ay galing sa ating mga ninuno na buong buhay na nakaharap sa lupa, nagtatrabaho ng walang reklamo. Isang bilang na hindi nila kailanman inasahan. Sa wakas, inaasahan na nila ang magandang araw. Simula sa sandaling ito, ang pangalang Chen Feng ganap na naitatag sa puso ng lahat sa namlit na nayon.